chapter 34. Ano man po ang inyong gamit na salin, samahan po ninyo ako sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Kung ang ating katabi ay walang Biblia, ito po ay ang ating ibahagi, ang ating hawak na Biblia. Sama-sama po tayong magbabasa. Kayo po sa pamamagitan lamang ng inyong mga paningin, habang ito po ay binabasa ko ng malakas. Tayo pong lahat ay tumayo sa ating pagbasa ng salita ng Diyos. As 34 po ating babasahin. Here, daughter of Shea to Jacob, the women of the land. And when Shechem, the son of Hamor the Hivite, the prince of the land, saw her, he seized her and lay with her and humiliated her. And his soul was drawn to Dinah, the daughter of Jacob. He loved the young woman and spoke tenderly to her. So she spoke to his thus, daughters to us, take daughters for yourselves. You shall dwell with us, and the land shall be open in it, and get property in it. Shechem said, and to her brothers, let me find favor in your eyes. Whatever you say to me, I will give. Ask me for as a great price, and give as you will, and I will give whatever you say to me. Only give me the woman to be. The sons of Jacob and his father Hamor, this
and killed all the males. They killed Hamor and his son Shechem with a sword and took Dinah. All their wives, all the houses they captured and plundered. Then Jacob said to Simeon and Levi, brought trouble on me by making me sting to the inhabitants, the Canaanites, the Perizzites. My numbers are few, and if they gather themselves against me and attack me, I shall destroy both I and my household. But they said, should treat our sister like a prostitute? This is the word of the Lord. Tayo pong lahat ay manalangin. Salamat po aming Ama sa tulot po ninyo sa amin upang sama-samang tanggapin ang inyong salita sa pamamagitan ng kapahayagan nito. Dalangin po namin na sa aming pakikinig, tulungan niyo po kami na makita ang aming mga pagkukulang at mga pagmamalabis, ang kakasala at karumihan, upang nang sa gayon ay wala kaming ibang hangin, pag-aalayan ng aming kapan at pag-asa, kundi kay Kristo lang ang aming tagapagligtas. Sa pamamagitan lamang ng pananalig kay Kristo Jesus, ang makasalanan ay magiging matuwid. At sa aming pagkaunawa ng katanan, aming mapapanggan, nawa kami mamuhay ng may pasalamat ayon po sa inyong kalooban para po sa amin. Tapos, ito po aming amo at panalangin sa Kristo Jesus. Straight from our passage, ang title po ng exhortation na ito ay, for such a thing must not be done. Hindi bang mula sa mga anak ni Jacob natin maririnig ang mga salita sa atin, sa atin mga kapatid. So na kung tayo o isa sa ating mga minamahal sa buhay ang ginawan anumang rin ng kasamaan ng ibang tao. Sa mga ganitong pangyayari, inaasam natin yung hustisya at sa kawalan and secure our future glory. Let us trust the Lord's perfect justice and never seek justice through sinful means. Sa Tagalog, mga kapatid, sapagkat tiniis ni Kristo na ating Panginoon ang ating kahihiyan na tinako ang matuwid na paghahatol ng Diyos sa krus upang tuparin ang kaligtasang ipinangako sa kanyang tipan na mabiyaya at gawin tayong kabahagi ng kanyang walang hanggang kaluwalhatian. Magtiwala tayo sa ganap na katarungan ng Panginoon at huwag nating sikaping makamit ang katarungan sa pamamagitan ng kasalanan. Kaya naman mga kapatid, dito sa ating talata, dalawang bagay ang ating titignan. Napakahaba po ng talata natin. Kaya please bear with me po kung as usual, no? Mahaba ang ating pag-aaral. Dalawang bagay ang ating titignan mga kapatid. Una, makikita natin from verses 1 to 12
yung vicious violation, yung malupit na paglapastangan, particularly kay Dina. Pero may titignan pa tayo sa ating pag-aaral mamaya. And secondly, makikita natin mga kapatid, from verses 13 to 31, mas mahaba, yung violent vengeance ng mga kapatid ni Dina, particularly si Simeon and Levi against sa mga lumapastangan sa kanya. At tignan natin yung unang bahagi ng ating talata, verses 1 to 12, a vicious violation. Dito sa bahagi na ito ng ating talata, nakita natin na si Jacob at yung kanyang buong pamilya ay pansamantalang nanatili sa lupain ng Shechem ng mga sa gitna o kasama ng mga Hivites matapos ng kanyang hindi inaasang mapayapang pakikipagkita sa kanyang kapatid na kanyang kinakatakutan na si Iso. Dito po sa pasimula ng bahaging ito ay itinuon sa atin, sa ating mga paningin, yung nag-iisang anak na babae ni Jacob na walang iba kundi si Dina. At si Dina ay anak ni Jacob kay Leah. At dito, sinasabi sa atin ng ating talata na si Dina ay lumabas. Lumabas sa kanilang tahanan at ang kanyang layunin ay upang tignan, makisalamuha sa mga kababaihan doon sa lugar na iyon. Bagamat di sa atin binanggit kung ilang taon na si Dina, hindi natin concern yun. Ang concern natin dito, yung kanyang paglabas at yung kung ano yung nangyari sa kanya, doon sa kanyang ginawa. At ang emphasis sa atin dito sa paglabas ni Dina at sa nangyari sa kanya ay ito'y nagdulot, yung pangyayaring ito ay nagdulot ng kahihiyan sa pangalan ni Jacob at sa kanilang buong pamilya. Dito sa sumunod na talata, sa verse 2, makikita natin, mga kapatid, yung naging resulta ng paglabas ni Dina upang tignan, makisalamuha sa mga kababaihan sa Shechem. At ano yun? Siya ay pinagsamantalahan ng ibang tao. Particularly ng isa sa mga leader ng lugar na iyon. Ang anak ng hari ng Shechem or leader ng Shechem. Si Hamor or ang anak ni Hamor na si Shechem ang lumapastangan sa kanya. So marahil nung nakita ni Shechem na itong si Dina ay maganda, kaakit-akit, nabighani siya. At kinuha niya si Dina at anong ginawa sa kanya? Siya ay pinagsamantalahan. At yung ginamit na salita dito mga kapatid in the original language ay humiliated. He humiliated Dina. At ito'y nakakonekta doon sa principle or ating kaunawaan patungkol sa honor and shame. Sa madaling salita mga kapatid, yung ginawa ni Shechem na paglapastangan kay Dina ay ay yung pagdungis sa kanyang dangal. We know or tinutukoy sa atin dito na si Dina ay a virgin. At alam naman natin, maging sa panahon natin ngayon, yung virginity ay isang bagay na nagpapakita ng honor ng isang tao, particularly sa mga kababaihan. At sa ancient Near East, a young woman's sexual purity was closely tied to the honor of her family. Ganun din naman sa atin, mga kapatid, hindi ba? Therefore, any act of sexual violation or false accusation brought disgrace not only upon her, hindi lang sa kanya, individually, personally,
kundi ganun din sa kanyang buong sambahayan, sa kanyang nanay, sa kanyang tatay, sa kanyang buong pamilya, making it a serious offense that demanded justice. At ano yung application agad nito sa atin mga kapatid? Makinig tayo mga kabataan. O kayo ng mga kabataan kasi ano na ako no. Sabi nga trentahin na. Makinig kayo mga kabataan. Hindi naman masama na lumabas, no? At enjoy ang ating buhay. Lalo na sa ating mga kabataang mga babae. Pero kung wala naman tayong gagawin na importanteng bagay, no? Mas maigi pa na manatili na lang tayo sa ating tahanan. At kung no, pag-aaksaya lang ng oras ang ating gagawin, kasama ang mga kaibigan o kung sino pa man na common sa ating kapanahunan, party dito, party dyan, kung sino-sinong mga kasama, kahit mga hindi kilala, nilalagay ang kanilang mga sarili sa alanganin, sa kapahamakan, o mas maigi na manahimik na lang tayo sa ating mga tahanan. Ingatan natin, iiwas natin ang ating mga sarili, o iwas ninyo ang inyong mga sarili sa mga tao at sa mga lugar na kung saan tayo ay malalagay sa alanganin. Minsan okay din yung ano no, yung may mga nagsasabi sa atin, ganito lang yung buhay ko, ano lang, parang bahay, church, trabaho, o para sa mga nag-aaral, school. Okay din yun, no? Kasi nga, naiiwas tayo sa mga kapahamakan, lalo na sa panahon natin ngayon na safe ang ating bansa, di ba? O di ba, natawa kayo? Hindi lang naman sa panahon natin. Kahit anong oras, kahit sino pang nakaupo dyan sa ating gobyerno, ang kasamaan ng tao hindi mapipigilan. Gagawa at gagawa ng kasamaan ang isang tao. Kahit nga nasa loob ka ng bahay, pwede kang gawan ng kasamaan ng tao. Dito, sa bahaging ito, may mga commentators na nagsasabi na itong si Jacob ay naging pabaya daw o nagkulang sa paggabay sa kanyang anak na si Dina. Dahil daw, kaya binanggit yung na siya ay anak, si Dina ay anak ni Jacob kay Leah. Sino ba si Leah? Di ba? Ang mas mahal ni Jacob ay si Rachel, hindi si Leah. Kaya meron silang ganong comment na dahil nanggaling nga si Dina kay Leah na hindi minamahal ni Jacob. Kaya ganon na lamang yung kanyang pagpapabaya sa kanyang anak. Pero I'm on the side ni Calvin, of course, no? Na si Dina ang nagpabaya sa kanyang sarili at nagdala sa kanya sa kapahamakan na iyon. Bakit? Sabi ni Calvin, she wandered about more freely than was proper. Pwede naman lumabas, pero nawili. Kumbaga, sabi nga, di ba? Nasarapan eh. Nasarapan sa paglabas, sa pakikisalamuha, sa mga taong hindi naman niya kilala o siguro mga bagong kaibigan na na-meet doon sa lugar na iyon. Na-enjoy niya yung buhay na meron siya kapag siya lumalabas sa kanilang tahanan kasama ang mga Hivites. Pero hindi iyon ang dapat niyang ginawa. O hindi normal yung kanyang ginawa. Again, as Calvin said, she wandered about more freely than was proper. Gayon pa man mga kapatid, gayon pa man, mahalaga na mapaalalahanan ang bawat isa sa atin, lalo na sa mga magulang, mga tatay, mga nanay, na ingatan ninyo ang inyong mga anak. Lalo na sa mga parents dito na nasa, sabihin na natin,
malayang edad na ang inyong mga anak na sila'y nakakalabas na, kung saan man nila hilingin o gustuhin, pinapayagan ninyo sila. No? Yung pag-iingat sa ating mga anak o sa inyong mga anak ay inyong dapat ibigay sapagkat tungkulin bilang tagapaggabay at protekta ang mga magulang sa kanilang mga anak, lalo na sa mga babae. Kasi ito mga kapatid, kahit anong sabihin ng mga kababaihan, no, ng mga kabataan kababaihan na, hindi, kaya ko naman yung sarili ko eh. Hindi. Mas malakas ang mga lalaki kaysa babae. Physically speaking. Kaya, ganito yung nangyari kay Dina. Magandang paalala din sa atin yung isang quotation na aking nakita from one of the devotions sa Ligonier Ministry. Sabi doon, we might not be guilty of rape, but if we dwell on the lust of our heart, we may also succumb and greatly injure ourselves and others. Totoo yan mga kapatid. The antidote to lust is a heart that trusts and is content with God's gracious provision. Kung ano yung pinagkaloob sa atin ng Diyos, yun yung ating kilalanin, yun yung ating tanggapin, yun yung ating i-enjoy. Pwede na ipatungkol sa pamilya, sa pera, sa mga bagay sa mundo na ito, and even sa paghanap na makakasama sa buhay. Totoo ito, mga kapatid. Pag wala tayong contentment sa ating mga puso, we're full of lust in our hearts. Yung kapahamakan ay maaaring mangyari sa atin. At ganun din, kung punong-puno ng kahalayan ng ating mga puso sa iba-ibang mga bagay, hindi lang sa sexual na bagay, maaari natin mapahamak ang ibang mga tao. At dito mga kapatid sa verse 3 to 4, makita natin later on, si Shechem na dumungis nung dangal ni Dina, later on siya ay kumbaga nagustuhan na niya si Dina. Sa punto na gusto niya na itong mapang-asawa. Gusto niyang kunin ito bilang kanyang asawa. Kaya naman anong ginawa niya? Humingi siya ng tulong sa kanyang tatay. Na kunin itong babae na ito upang kanyang maging asawa. Kaya naman dito sa sumunod na talata, mababasa natin na nalaman na ni Jacob itong pangyayaring ito sa kanyang anak. At dahil yung kanyang mga anak na lalaki ay wala doon sa kanilang tahanan nung panahon na iyon, nung nalaman niya ito, sila ay nasa field sila at nag-aalaga ng kanilang mga alagang hayop. Ito yung naging tugon ni Jacob sa kanyang pagkarinig ng balitang iyon. He held his peace until they came. Anong ibig sabihin nito mga kapatid? Literally, this means that Jacob was silent. Wala siyang sinabing kahit ano. Wala siyang ginawang kahit ano. Siya nanahimik. At may mga commentators na nagsabi na itong si Jacob ay nagkasala laban kay Dina at sa kautusan ng Diyos sa kanyang pagiging tahimik, sa kanyang kawalan ng response. Na wala man siyang sinabi, wala man siyang ginawa, na gano'n na yung nangyari sa kanyang anak. At sinabi nila na it was a sin of omission
from Jacob. At alam natin na commonly sa atin na lang, kung tayo ay nasa pagkakataon na yun, sa pangyayari na yun, ang usual na mangyayari sa atin, ang usual na response natin, magsasalita tayo agad, kikilos tayo agad, meron tayo agad gagawin. At karaniwan ang gagawin natin, hindi maganda. Pero dito, pinapakita sa atin dito na si Jacob, wala siyang ginawa. Ni umimik. Sabi ni John Calvin regarding this, moreover, by this word, yung he held his peace or he was silent, Moses does not mean that Jacob deferred vengeance till they return, but that being alone and devoid of counsel and of consolation, he lay prostrate as one disheartened. The sense then is that he was so oppressed with insupportable grief that he held his peace. Iba naman, mabalitaan ninyo ganun yung nangyari sa kaisa-isa ninyong anak na babae. Yung iba, magre-respond violently. Pero si Jacob, sobrang sakit para sa kanya na hindi niya nagawang makapagsalita sa mga oras na iyon. Indeed, it was a very overwhelming news to Jacob. Masakit iyon para sa isang ama. Ngayon, hindi tulad ni Jacob, nananahimik lang, walang sinabi, walang inimik. Yung mga anak niyang lalaki ay labis yung kalungkutan na nadama. At ganun din ang kanilang galit sa ginawa sa kanilang kapatid na babae na si Dina. Dahil para sa kanila, sa kanilang pagkaunawa, ito'y nagdulot na matinding kahihiyan sa kanilang pamilya. At ayon sa kanila, na kung saan dito natin kinuha yung yung title ng exhortation na ito, yung bagay na ginawa kay Dina sa kanilang pamilya, ang gayong bagay hindi nararapat gawin. Nawa sa biyaya ng Diyos, no? Kung tayo maharap sa ganitong klaseng pagkakataon, sa ganitong klaseng sitwasyon sa ating buhay, nawa hindi tayo pangunahan ng galit. Bagkus alalahanin natin yung sinasabi sa salita ng Diyos na sa Ephesians chapter 4 verse 26 to 27, be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your anger and give no opportunity to the devil. Maalala nawa natin ito mga kapatid. Hindi tayo magpapadala sa bugso ng ating damdamin sa sitwasyon na ating kinakaharap. Lalo na sa atin ng mga mananampalataya. Now, tignan natin, verses 8 to 12. Makikita natin, eto na, si Hamor at si Shechem ay pumunta kay Jacob, nakipag-usap sa kanya at sa kanyang mga anak na lalaki with a request to give Dinah to Shechem to be his wife. Anong sabi ni Hamor? Make marriages with us. Give your daughters to us and take our daughters for yourselves. You shall dwell with us, and the land shall be open to you. Dwell and trade in it, and get property in it. Yun yung offer. Diba? Meron silang request. Ang request ni Hamor, no? Ibigay nyo si Dina. Ibigay mo ang iyong anak, ibigay ninyo ang inyong kapatid na si Dina para maging asawa ni Shechem na aking anak. At ito yung offer namin sa inyo. Ang mga bagay na ito. At ito naman, yung sinabi ni Shechem. Nagsalita rin si Shechem. 2 beses, sinabi niya itong bagay na ito. Whatever you say to me, I will give. Kahit humingi kayo ng malaking bride price, ibibigay ko. Basta ibigay nyo lang sa akin si Dina para maging aking asawa. Though these proposals
may have appeared attractive, mga kapatid. Bibigay sa kanila yung mga anak o mga daughters ng Hivites. Sila ay pwedeng manirahan doon. So, magiging one people sila. Pwede silang mag-trade doon. Though these proposals may have appeared attractive and beneficial, they stood in direct opposition to the covenant promises that the faithful God had graciously given to Jacob and his family. Kinokontra yung ino-offer ni Hamor at Shechem kay Jacob at sa kanyang buong pamilya, kinokontra nito yung pangako ng Diyos. Yung covenant ng Diyos na ipinangako, ibinigay, pinagkaloob kay Jacob at sa kanyang buong pamilya. That God would bless them. At dito mga kapatid, tandaan natin na walang anumang halaga na mga kaloob ang makakapawi ng kasalanang nagawa. Hindi kayang tumbasan ng mga pagpapala ng sanlibutan ang pagtataksil sa tipan ng Diyos. Hindi nila maaaring tanggapin iyon. Dahil sila ay nakipagtipan sa Diyos at kailangan nila maging tapat doon sa tipan na iyon. Hindi nila kailangan ng mga Hivites, hindi nila kailangan yung ino-offer ni Hamor at Shechem para sila ilubos na mapagpala pa. Sapat na yung pangako ng Diyos na pagkatiwalaan nila sapagkat ang Diyos na nangako sa kanila na sila'y pagpapalain ay siyang Diyos na tapat. Yung kanilang allegiance ay dapat sa Diyos lamang nila ibigay. Hindi kay Hamor, hindi kay Shechem. At yung katotohanan ng mabuting balita na kino-communicate sa atin sa bagay na ito. Ang yaman ni Kristo lamang ang nag-alis ng ating kasalanan. O yamang si Kristo lamang ang nag-alis sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo at hindi sa anumang maaari nating maihandog. Huwag nating ipagpalit ang biyaya ng tipan sa mga bagay na inaalok ng sanlibutan. Huwag natin ipagpalit sa pera ang Diyos. Huwag natin ipagpalit ang Diyos sa anumang klaseng relasyon na meron tayo. Lalo na sa mga hindi mananampalataya. Bagkus tayo ay manatiling tapat sa ating Panginoon na nagligtas sa atin. Sapagkat ang ganitong bagay ay hindi dapat gawin. Ngayon, yung account na ito ay nag-shift from vicious violation to violent vengeance. At dinedemonstrate sa atin dito how sin, when answered by sinful wrath rather than righteous justice, only multiplies evil and leads to a greater destruction. Kaya tingnan natin yung ating ikalawang bahagi, violent vengeance o yung mapaghiganting karahasan. Tatlong bagay yung titignan natin dito. Una yung deceit. Pangalawa yung death or destruction. And lastly, yung defiance. From verses 13 to 17, makita natin yung deceit na ginawa ng magkakapatid. Mga anak ni Jacob, mga kapatid ni Dina. Tingnan natin yung response ng mga kapatid ni Dina. It was characterized by deceit. The spirit of deception, once evident in Jacob, no, nakita natin si Jacob, na kanilang tatay, noon, nandaya,
Sa pagkakataong ito, makikita naman natin ang mga anak ni Jacob. Sila naman ang kakikitaan ng pandaraya. Bakit? They were driven by fierce anger over Shechem's violation of Dinah and the disgrace brought upon their family. And they chose to answer itong bagay na ito, one sin with another. At ano yun? Walang iba kundi killing. And to be more specific, massacre. Kaya nawa mga kapatid, huwag tayo matagpuan again sa ganitong klaseng pag-iisip. Na dahil sa bugso ng ating damdamin, sa masamang nangyari sa atin o sa ating minamahal sa buhay, ganun ang ating gagawin. Huwag tayong mandaya ng ating kapwa upang tayo ay makapaghiganti laban sa kanila. Ito yung sinabi ng magkakapatid doon sa request and yung offer ni Hamor at ni Shechem. We cannot do this thing to give our sister to one who is uncircumcised, for that would be a disgrace to us. Di ba may mga biruan sa mga kalalakihan. No? Practice sa atin sa Pilipinas, hindi naman religiously, no? Pero ganun yung practice, yung circumcision, no? Kapag ang isang lalaki ay hindi pa naisagawa sa kanya yung circumcision na iyon, katakot-takot na pangasar ang tatanggapin. Pero dito, no, pinapakita sa atin na mas higit yung understanding ng mga Hudyo, ng mga anak ni Jacob regarding circumcision. Bakit? Dahil itong circumcision was a religious right para sa kanila. At kanilang pinopropose ito as a condition upang sila ay pumayag doon sa hinihiling at ino-offer ni Hamor at Shechem. Kung si Hamor at Shechem ay nakikipag-negotiate kay Jacob at sa kanyang mga lalaking anak, sa pagkakataon na ito, sila naman yung nakikipag-negotiate. Hindi, ito. Kailangan ganito. Ganito muna bago namin ibigay sa inyo ang aming kapatid na si Dina. O para ipagkaloob namin sa inyo ang inyong inihiling. Tama naman yung mga anak ni Jacob na hindi dapat nila ibigay si Dina upang maging asawa ng hindi circumcised. Dahil yung markang ito ay marka ng tanda o bilang tanda at matibay na patotoo na sila ay bayan ng Diyos. They are people of God. Hindi sila dapat makipamatok sa mga hindi mananampalataya o hindi kabahagi ng tipan ng Diyos. At yung katotohanan na iyon ay katotohanan din sa atin. Ng mga mananampalataya hanggang sa kasalukuyan. At bilang application sa atin mga kapatid, pakinggan nating maigi. Nawang mapaalalahanan tayo na kung tinanggap natin ang nakikitang tanda at selyo ng mabiyayang pagliligtas ng Diyos sa atin na isinakatuparan ni Kristo sa pamamagitan ng sakramento ng bautismo, hindi natin nahangarin sa ating sarili at maging sa ating kapatid sa pananampalataya na makipagrelasyon sa hindi mananampalataya. For such a thing must not be done. Hindi dapat mga kapatid. Mga kabataan, hindi dapat. Hindi dahil ayaw lang ng mga elders ninyo. Hindi dahil ayaw lang ng mga
kapwa ninyo mananampalataya? Kasi yun yung pamantayan ng Diyos. Yun yung sinasabi ng Diyos sa kanyang salita. At hindi ba, paulit-ulit, kung ano ang para sa kaluwalhatian ng Diyos, para sa ating ikabubuti. Kaya mga kapatid, every baptism is not only God's covenant sign to the one being baptized, but also a call for the whole congregation, for us to remember our own baptism. At sa pag-remember natin ang ating baptism as God's covenant claim upon us, we are renewed in our commitment to walk in holiness, including honoring Him in our romantic relationships by refusing to be unequally yoked with unbelievers. Bahagi iyon mga kapatid. Pero dito, yung trahedya na ito, sa bahaging ito, ng kasaysayan ng bayan ng Israel, ito yung tanda ng tipan na itinalaga ng Diyos bilang banal na sagisag ng kanyang biyaya ay ginamit ng mga anak ni Jacob bilang sandata, bilang weapon at tool ng panlilinlang. Nang sa gayon, sila ay makapaghiganti at may isa katuparan yung kanilang planong karahasan. At ito yung makikita natin sa sumunod na bahagi ng ating talata from verses 18 to 29. Dahil ganun na lamang yung kanilang kagustuhan na makuha si Dina, no? At may isa katuparan yung kanilang pagnanais to have an intermarriage with Jacob's family, si Hamor at si Shechem readily accepted yung condition na prinopose ng mga anak ni Jacob. At dahil dito, nagmamadali silang pumunta doon sa kanilang, pabalik doon sa kanilang mga, yung kanilang people. At nagkaroon ng speech si Shechem na honored sa lugar na yon dahil siyang anak ng leader. Siya isang prinsipe. At sa kanyang speech, hinikayat niya yung mga tao, yung kanilang bayan, na gawin yung hinihingi ng mga anak ni Jacob na na lahat ng mga lalaki ay magpa-circumcise. At yung bungad ni Shechem sa kanyang mga kababayan ay yung mga taong iyon, yung mga anak ni Jacob, yung mga dayuhan natin, palakaibigan naman sila. Friendly sila. They are at peace with us. Hamor and Shechem appealed to the interests of their people. But beneath their persuasive words lay the selfish agenda. Makasarili. Yung kanilang hangarin, yung motibasyon. Hindi nila inisip yung kapakanan ng kanilang bayan. Sounds familiar, right? Selfish agenda. To fulfill their own desires rather than seek the common good of their people. At anong nangyari? Na-convince ang mga tao. At lahat ng kalalakihan sa city na iyon ay nakinig kay Hamor, kay Shechem, at nagpa-circumcise. At ito yung nakapangilabot, nakasukdulan ng pangyayari na ito sa ikatlong araw. Habang, kumbaga namamaga pa, hindi pa magaling
nasa peak ng panghihina itong mga kalalakihan sa lugar na iyon. Basahin natin yung sinasabi sa ating talata. On the third day, when they were sore, two of the sons of Jacob, Simeon and Levi, Dinah's brothers, took their swords and came against the city while it felt secure and killed all the males. So habang sila ay nasa matinding paghihirap at lubang mahina, dun umatake si Simeon and Levi. At by the way, may mga nagsasabi na hindi lang si Simeon at Levi ang kasama dito. Ang lahat ng anak na lalaki ni Jacob. Pero under the leadership of Simeon and Levi. Sino ba si Simeon at Levi? Mga kapatid ni Dina kay Leah. Kaya ganun na lamang yung kanilang matinding galit sa ginawa sa kanilang kapatid. Kaya pinamunuan nila itong pangyayaring ito. Walang awa nilang pinaslang ang bawat lalaki sa buong lungsod. At matindi itong ginawa nila, mga kapatid. Itong magkakapatid na ito. Bakit? Dahil ginamit nila yung tanda, yung circumcision, sa kanilang masamang plano. Yung tanda na pinagkaloob ng Diyos sa kanila, yun yung kanilang ginamit para sa kanilang marahas na paghihiganti. At hindi lamang yun, mga kapatid. Dahil bukod kay Hamor at Shechem, lahat ng kalalakihan, dinamay nila. Sino bang nagkasala kay Dina? Di ba't si Shechem? Pero damay ang lahat ng kalalakihan na kanilang pinaslang. At sinakatuparan nila ito sa kanila dun sa pagkakataon na walang kalaban-laban itong mga kalalakihan na ito. Sila makakilos dahil dun sa sugat na meron sila. At matapos nilang i-murder lahat ng kalalakihan dun sa lugar na iyon, kinuha nila ang lahat ng kanilang ari-arian, lahat ng kababaihan, lahat ng anak. They plundered and seized, captured lahat ng natira. Hear this truth from Matthew Henry sa kanyang comment concerning the sons of Jacob dito sa ating passage. Those who act wickedly under the pretext of religion are the worst enemies of truth and harden the hearts of many to destruction. Maraming tao, mga kapatid, nahuhulog sa ganitong kasamaan na ginagamit nila ang pangalan ng relihiyon under the pretext of religion. Yung mga bagay na patungkol sa Diyos, mga banal na bagay, ginagamit nila bilang kasangkapan upang maisagawa ang kanilang mga makasariling hangarin. Ginagamit nila yung relihiyon para kumita ng pera, para magkaroon ng position, power, magkaroon ng mga tagasunod, makabuild ng kingdom, kuno. Sa halip na parangalan ng Diyos, sinisira nila ang kanyang pangalan. At hindi lamang nila pinapahamak ang kanilang mga sarili, nang dadamay pa sila. At dito, mga kapatid,
Although Simeon and Levi acted out of sinful vengeance, God, in His sovereign providence, overruled their evil actions to accomplish His righteous purposes. Sa kabila ng bagay na yun, sa kabila ng gusto nila ng justice sa kasalanang nagawa laban sa kanilang kapatid sa pamamagitan ng injustice, ng sin, ginamit pa rin ng Panginoon ang bagay na ito for His righteous purposes, including yung judgment sa wickedness ng mga Hivites. Again, mapaalalahanan tayo ng katotohanan na ito, mga kapatid. God is sovereign over all that happens, but man is responsible for all that he does. Sovereign ng Diyos, by His providence, lahat ng ito ay napangyayari. Walang anumang bagay sa ating buhay na hindi alam ng Diyos at hindi niya pinapaintulot. Pero responsible tayo sa ating mga actions. Hindi lang sa mga mabubuting bagay na ating ginagawa, lalo't higit sa masasama, sa mga kasalanan na ating ginawa. Sa verses 30 to 31, makita natin defiance ng magkakapatid, particularly si Simeon at Levi. Hindi nila matanggap yung kahihiyang ginawa kay Dina at sa kanilang pamilya. Pero ito, mga kapatid, nakakalungkot. Yung kanilang marahas na paghihiganti, hindi nila naisip na sila mismo magdadala sa kanilang pamilya sa mas matinding kahihiyan at panganib. Dito sa huling bahagi natin, makikita natin yung matinding takot na naidulot kay Jacob. Bakit ninyo yun ginawa? Nagbigay ito ng matinding takot kay Jacob kasi dun sa ginawa ng kanyang mga anak, sa kaunting bilang nila ng kanyang sambahayan, pwede silang ubusin ng mga Canaanites at Perizzites. Yun yung kinakatakot ni Jacob. Dahil doon sa kanilang karumal-dumal na ginawa. Pero makikita natin yung response ng magkapatid na ito. Wala silang pakialam. Wala silang pakialam sa sasabihin ng ibang tao o maging ng kanilang sariling pamilya, maging ng kanilang tatay. Wala silang paki. Wala din silang pakialam sa maaaring gawin sa kanila ng ibang tao. Kahit patayin sila, wala silang paki. Basta ang alam nila, hindi dapat iyon ginawa sa kanilang kapatid. Na para bang ang kanilang kapatid ay isang bayarang babae. Nabababuyin. Natatanggalan ng dangal. Ang tanging mahalaga sa kanila ay naisakatuparan nila ang kanilang paghihiganti. Nawala na sila sa katinuan, mga kapatid. Nakala nila na sa pamamagitan ng pagkakasala, mapapawi ang nagawang pagkakasala. Sa halip na magsisi at aminin hindi dapat namin yun ginawa. Anong sinabi nila? Ano yung gusto nilang iparating? Dapat lang na ginawa sa kanila yung bagay na yun. Bakit? Dahil sobrang tindi ng kanilang galit. Diba, mga kapatid? Ganito din tayo kapag tayo ay nagpapadala o nagpapalamon sa matinding galit. Wala tayong pakialam. Kung makasabi man tayo ng masasakit na salita, wala tayong paki kung anong sasabihin sa atin ng iba. Wala tayong paki kung anong gagawin sa atin ng ibang tao.
Ni wala nga din tayong paki kung masaktan natin ang ating sarili. Sa sobrang galit natin. Isang bagay na mapapansin natin mga kapatid dito sa talata na ito. Kung titignan ninyong maigi, never na mention ang pangalan ng Diyos. Never na mention ang pangalan ng Diyos. Na mention yung sign and seal ng covenant. Ngunit hindi ang pangalan ng Diyos. Totoo din to sa atin mga kapatid. Sa tuwing tayo ay napapadala sa galit, kapag gusto nating kunin ang ustisya sa ating sariling mga kamay sa pamagitan ng paghihiganti, wala ang Diyos. Nakakalimutan natin na siya ang dakilang hukom. Nakakalimutan natin ang sinasabi sa kanyang salita. Ano ito? Romans 12 verses 9 to 21, Beloved, never avenge yourselves, but leave it to the wrath of God. For it is written, Vengeance is mine, I will repay, says the Lord. To the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. For by so doing, you will heap burning coals on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Imbis na lumapit sa Diyos upang humingi ng tulong sa pamamagitan ng panalangin at gabay mula sa pagkakasala na nagawa laban sa atin, tayo natatagpuan sa ano? Pagkakasala. Gusto nating maghiganti. At ang matindi nun mga kapatid, gusto natin yung paghihiganti natin masigit pa dun sa nagawa laban sa atin. Mga kapatid, nawa mapaalalahanan tayo, walang anumang kasalanan na ating gagawin ang makakapawi o makakapagpatama sa kasalanang ginawa laban sa atin. Nagkasala yung tao laban sa atin, naghiganti tayo, nagkasala na rin tayo. Hear this, brethren, never seek justice through injustice. For God is not glorified when His people attempt to accomplish a righteous cause through sinful means. Hindi nalulugod ang Diyos sa bagay na ito. Yan mga kapatid, sa end, sa napakahabang passage na ating inaral. The cry, such a thing must not be done, reveals yung seriousness ng kasalanan. Hindi lang sa particular na passage na ito, kundi maging sa atin, sa kapanahunan natin. It reveals the seriousness of sin and the necessity of justice. Na lahat ng mga pagkakasala, kailangan ng hustisya. Diba? We cry, justice. But the gospel reveals a great mystery, mga kapatid. Siya na nag-iisang inosente, walang pagkakasala, matuwid at banal. Ang Panginoong Jesucristo, He was subjected to the greatest injustice. He was condemned and crucified in the place of sinners. The righteous for the unrighteous. He who knew no sin became sin for us. What sinful men did in wickedness, God sovereignly used for our redemption. Si Kristo na ating Panginoon, ang anak ng Diyos, inako niya, binitbit niya, dinala niya yung kahihiyan, yung parusa, yung paghuhukom na nararapat para sa atin na mga makasalanan, na mga kaaway ng Diyos. Nang sa gayon mga kapatid,
tayo ng mga hindi karapat-dapat. Tayo na mga ang karapat-dapat ay condemnation ng Diyos eternally might receive forgiveness and be reconciled to God. Yan yung mabuting balita na dapat nating alalahanin palagi, lalo na sa mga pagkakataon, mga kapatid, na tayo ay ginawa ng masama. At nagsisik tayo ng justice. Let me read to you what we confess sa ating Heidelberg Catechism. Una, sa Lord's Day 15, question and answer 38. Here's the question. Why did he suffer under Pontius Pilate as judge? So that he, Christ, from the severe judgment of God that was to fall upon us. Second Heidelberg Catechism, Lord's Day 19, question and answer 52. Here's the question. How does Christ's return to judge the living and the dead comfort you? Answer. In all my distress and persecution, I turn my eyes to the heavens and confidently await as judge the very one who was already stood trial in my place before God, and so has removed the whole curse from me. All his enemies and mine he will condemn to everlasting punishment, but me and all his chosen ones he will take along with him into the joy and the glory of heaven. Ayun yung mabuting balita na ating tinanggap. At ayan yung mabuting balita na dapat mag-move sa atin, lalo na sa mga panahon na nagagawan tayo ng injustice, nagkasala laban sa atin ang ating kapwa, matindi man. Ito yung kailangan nating alalahanin. At tumugon tayo ng may pasasalamat, buong pagtitiwala sa Diyos. Vengeance is the Lord's. Though the crucifixion of the sinless Son of God was the greatest injustice in history, it should never be done. Yung pagpatay sa anak ng Diyos para sa atin ng mga makasalanan, hindi dapat yun ginawa. Pero sa biyaya ng Diyos, sa kanyang habag, sa kanyang soberanya, sa kanyang probidensya, para sa ating kaligtasan, yun ay kanyang isinakatuparan. Para sa atin. Yun yung kagandahan ng mabuting balita na kailangan nating patuloy na alalahanin at patuloy na ipagpasalamat. Tayong lahat ay manalangin. Aming Diyos, salamat po sa kabila ng